po ang tugon ng Department of Foreign Affairs sa panawagan ng Pilipinang si Isabel Moria mula sa Fukushima sa Japan. Kung niyo pong maalala, kanina ay nakausap natin si Isabel at siya humihingi ng tulong. Hindi lamang para sa kanya sarili, kundi para sa lahat ng Pilipinong naroroon sa Fukushima. Nais po nilang makauwi na sana dito sa Pilipinas. Nabanggit din niya na hindi na sapat ang kanilang supply ng pagkain at tubig. Pero ayon po sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, hindi pa makapunta doon sa Fukushima ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas dahil pahirapan daw sa supply ng krudo. Kaya pinapayuhan ang mga Pinoy sa Fukushima, lalo na yung mga nasa 30-kilometer danger zone, na sila'y tumungo muna sa mga evacuation center kung saan may ipinagkakaloob na pagkain at iba pang supply. Sundin daw din nila ang sa ngayon ang payo ng Japanese government. Para naman sa mga Pilipinong nasa labas ng danger zone, huwag daw mag-alala dahil ligtas sila sa radioactive exposure. Mga kapuso, mayroon pong fenomeno na ang tawag ay supermoon. Supermoon. Yan po yung paglapit ng buwan sa ating mundo, mga kapuso. May mga agam-agam po kaugnay ng supermoon na yan. Pero ang ginigit po ng mga eksperto, hindi dapat katakutan ang fenomeno na supermoon. Magaganap na po. Nakatutok si Claire Delfin. Sa March 19, magiging mas malapit ang buwan sa ating planeta. Inaasahang nasa 357,000 kilometers ang distansya ng buwan mula sa mundo. Mas malapit kaysa sa average distance na 383,000 kilometers. Sa astronomy o ang scientific study ng outer space, perigee ang tawag sa ganitong lunar phenomenon. Pero sa astrology o ang pagbabasa sa kahulugan ng mga posisyon ng mga bagay sa outer space, supermoon ang tawag dito. May mga kumakalat pa ngang nagbabadya raw ito ng mga di magandang pangitain tulad ng trahedya. Umalma ang Space Science and Astronomy section ng Pag-asa bago pa raw kumalat sa text messages ang supermoon scare at magdulot na naman ng panik sa mga tao. Dapat daw maintindihan ng publiko na base sa science, walang dapat ikabahala o ikatakot sa supermoon. Sa scientific na paliwanag, ang perigee ay parang full moon lang. Mas maliwanag na kalangitan at may mga normal na high tide sa dagat dahil sa gravitational pull ng buwan. Wala naman daw na italang major disaster sa mga nagdaang perigee sa taong 1955, 1974, 1992 at 2005. Ang tsunami sa Indonesia nangyari 2004. Ang lindol at tsunami sa Japan nangyari 8 araw bago ang nakatakdang perigee. Ayon pa sa PHIVOLCS, tectonic at hindi tidal forces ang nag-uudyok sa pagkakaroon ng lindol at tsunami. Masyadong maliit yung tidal forces, meaning yung gravitational pull para mag-trigger talaga ng lindol. So it's still the tectonic forces which are contributing to the generation of large events. Wala rin daw kinalaman sa supermoon o perigee ang bahagyang pagbabago sa axis ng mundo na karaniwang nangyayari raw matapos ang isang malakas na lindol. Napakaliit daw kasi ng epekto ng pagbabago sa axis. Napabilis nito ang pag-ikot ng mundo by 1 million of a second. Malayong mangyari na maiiba nito ang pattern ng paggalaw ng mga bagay sa outer space. Not a big deal. No reason to panic. Wala pong correlation sa geological events. Sa high tides lang po meron ang isang full moon. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isa sa mga pangkaraniwang sakit ng mga kabataan na hindi masyadong nabibigyan ng pansin ay ang hernia o luslos. Pero ang GMA Kapuso Foundation, hindi pinagwawalang bahala ang sakit na ito. Ang patunay, tayo po ay nasa ika-6 na taon na ng Give a Gift Surgical Operation Luslos. Hindi dapat isawalang bahala ang dami ng batang ipinapanganak na may luslos. Sa bawat isang daang bata, 1 hanggang 5 ang meron nito. Ano nga ba ang luslos? Nade-develop during nasa tiyan pa yung bata. So dapat sana yung processus vaginalis bago ipanganak or few days after birth, sasara na yan. Ang umbok na nakikita sa isang may luslos ay ang bituka, minsan ovaryo sa mga babae.
na lumusot sa hindi nagsarang sack o sako sa bandang singit. Pag hindi naagapan yung hernia is maiipit, okay? Maiipit yung bituka. Pag naipit yung bituka, makukompromise yung blood supply, okay? Makompromise yung blood supply, mabulok, magkaka-infection, hanggang kumalat yung infection sa buong katawan. Pinaprioritize natin yung maliliit na bata kasi mataas ang chance na magka-complicate. Si Gia, certified kapuso. Marathon runner. Isa siya sa mga inang nababahala ng sakit na luslos. Dahil ang kanyang anak may ganitong kalagayan din. Sa March 20, siya ay lalahok sa isang 42-kilometer marathon run sa Laguna. Habang tumatakbo nga ako, naisip ko, ano kaya na tumulong na lang ako sa may mga batang may hernia na hindi talaga kaya yung operasyon, pagbayad para dito sa operasyon na to. Sa bawat kilometrong kanyang tatakbuhin, maaari po kayo magpaabot ng pledge kahit magkano ay tatanggapin. Ang malilikom ay mapupunta sa pondo ng Operation Hernia ng GMA Kapuso Foundation. Naanyayahan ko po kayong lahat na tulungan ako at sumuporta sa aking pagtakbo na sa bawat kilometro ay maraming bata ang matutulungan. Maraming salamat sa iyo, Gia, at sana nga marami ang katulad mo. Samantala, inaayayahan po namin kayong lumahok sa Give a Gift Surgical Operation Luslos. Sa taong ito, bibigyan natin ng pagkakataon na maoperahan ang mga bagong panganak hanggang 18 taong gulang na may luslos. Tumawag po lamang at magpalista bukas alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Inuulit po namin, tumawag lamang po sa telepono, hindi na kailangan pang magpunta sa aming opisina. Para po sa inyong donations, maaari kayo magsadya sa aming opisina o magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, sa kanyang first on-cam interview matapos manganak, Judy Ann Santos nagkwento sa pagiging mommy. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.